Dumako po tayo sa session 3 ng ating 4-part seminar. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, for a good lunch. And Panginoon, thank you for providing po for our food. And salamat din po, Panginoon, so far sa mga bagay na tinuro mo sa amin. And I pray right now, Lord God, as we move on to this afternoon sessions, Panginoon, may you continue to teach us, continue to be with us. At higit sa lahat, Panginoon, I pray ng bawat isa ay magkaroon ng faith, Panginoon, to just pursue, Lord God, yung equipping nila, Panginoon, in this area. Para, Lord God, talagang magkaroon sila ng confidence in handling your word and teaching your word, Father, para sa ikalalago ng body of Christ. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen and amen. So now we start our conversation sa topic na to, hearing the Spirit, or yung tinatawag na exposition. So, kung nagawa natin yung exegesis, which of course medyo challenging yan, at siyempre wala tayong practice na ginawa dito, kaya talagang theoretical na talaga sa isip natin yan. At ulitin ko lang na the best way talaga na matutunan natin to is to commit ourselves to preach at least one sermon. Yun ang pinaka-best niyan. To preach at least one sermon, para talagang mapilitan ka na gamitin mo yung natutunan mo, of course with coaching, with mentoring, no? Walang imposible sa Panginoon. Usually sa Bible school or seminary, kapag nag-aaral po kayo ng ganito, you are required to preach at least 2 sermons. 2. Okay? And there are, sa seminary namin, there are 3 levels of preaching. Preaching 1, preaching 2, preaching 3. Tagalawa yun, tagalawang sermons yun. So, 6, all in all. So, mas mataas ang requirement dito, 10. Pero kasi, ang dahilan sa experience ko kasi talaga, hanggang hindi mo sinasanay yung sarili mo, paulit-ulit ka. Okay? Hindi mo talaga makukuha yung paraan. So, I'm sorry kung hindi pa ninyo talaga fully nag-grasp yung paraan na to, but nevertheless, just take down notes and as soon as possible, mag-pray kayo sa Lord to going to the next stage, which is preaching loud. Okay? Alam ko, kaya nyo yan. Sabihin nyo sa katabi mo, kaya mo yan. Oo, di ba? Kaya mo yan. 2 Timothy chapter 2, verse 7 says, think over these things I'm saying, understand them and grasp their application, for the Lord will grant you full insight and understanding in everything. This, by the way, this is an example of the Amplified Bible, Amplified Bible. Think over these things I'm saying, understand them and grasp their application. Yun ang sabi sa Amplified Bible. Okay? That's good, di ba? Think about them, understand them, grab their application. And then sabi again, and the Lord will grant you full insight and understanding in everything. Alam niyo, ang isang bagay na gusto kong maunawaan natin is that si Lord actually provides everything na kailangan natin para malaman natin yung kalooban niya. No? He's more than willing na gabayan tayo, i-guide tayo, bigyan tayo ng insight. Okay? Yung grace niya, sufficient para talagang maintindihan natin anong kalooban niya para sa atin. But we need to fulfill our part. So yung part natin ay yung mag-aral o tingnan yung Bible, suriin ito maigi. Yun ang part natin. Pero as we do so by faith, yun ang crucial dyan. As we do so by faith, God begins to meet us at the point of our need. Okay? Ngayon, kung di ka mag-aaral, kahit gusto ka bigyan ni Lord ng insight, hindi mangyayari yun. Okay? So, kailangan ikaw mismo mag-exert ng effort. Pero do so with the faith o tiwala that God will give you understanding. Okay? Going back to this, I told you na napakahalagang pagkaunawa natin sa proseso is that we cannot jump from number 1, exegetical statement, to number 3, which is homiletical statement. We need to take that medyo long course, o sabihin natin medyo challenging course, yung number 2, which is theological statement. And that's what we're talking about here. We need to step back and then understand kung ano yung sinasabi ng talata beyond dun sa original context niya. Beyond dun sa sabihin natin na, okay, yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Filipos, o sinasabi ni Paul kay Timoteo, o sinasabi ni Moses sa Israel during the time of the Pentateuch, okay? We have to go beyond that in order to hear talaga what the Spirit may be saying
to us. So, paano natin gagawin yun? That's an important question. I want to suggest a way for us to be able to do this. And gaya rin nung dig, kanina, may acrostic tayo. I don't know if you still remember yung dig, di ba? Una yung 3D, di ba? Tatlong D. First one is delimit the text, determine the genre, dig into the text, okay? So yung dig, ano paano yun? Dig. Discover the details, interpret the details, generate key exegetical statements. So, it takes a while para magawa mo yan o matutunan mo yan. Tutulad din ng pag-aaral ng driving, cooking, ano ba, make-upping. Meron mga make-upping? Gagawa ka ng make-up. Weird yung salita, no? Make-upping. Anyway, dumako tayo dito sa proseso. So, pag nagawa mo na yon, let's say, nag-come up ka na ng exegetical statements, meaning meron ka ng theme, topic, truth, and trust. So, natapos mo na, okay? Now, remember, kung wala ka nung ganun, you cannot move to this level. You cannot go to this stage, okay? Huwag mo shortcutin yan. If you go to this stage, wala ka rin naman pagkukuhanan. So, you better really make an effort na maintindihan yung first part. Pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, confident ka na, you understand the theme, the topic, the truth, and the trust. Of course, babalik-balik ka mo rin naman yan. Minsan, nag-tweak-tweak ka. Minsan, as you go through the process, bagamat meron ka na nun, as you do this part, parang medyo nagkakaroon ka ng panibagong insight. So, minsan kailangan mo i-tweak ng konti yung sinulat mo earlier sa exegesis mo. And that's normal. Okay? Kaya nga ako, pag ako gumagawa ng work ko sa exegesis ko, usually I use an electronic tool, like Word o Internet, kasi madaling burahin yun eh. Madaling i-erase yun. Okay? Pag mali ka, delete lang naman. Tapos na di ba? Hindi ka tulad ng medyo parang, pag sinulat mo, may kote, yung gulo na, di ba? Dahil bura, may arrow dito, may kote, wala lang makabasa. No? Except siguro yung mga archaeologists, no? Mabasa nila yan. Anyway, ano ba yung mga steps para magawa natin to exposition? Una, we need to hold a principalizing filter. This is the first step. Hold a principalizing filter. In other words, yung nag-glean mo doon sa exegesis mo, kailangan dumaan sa filter yan. Kailangan dumaan sa proseso yung kung saan there are some things na na-discover mo doon sa exegesis mo that may be left behind in terms of yung parang para doon lang yun, nung panahon na yun. And there are things that will pass through the filter kasi totoo rin naman kahit ngayon o kahit kailan. Totoo pa rin naman. So, kailangan magkaroon ka ng filter. Kasi doon sa pinag-aralan mo, hindi lahat ng mga na-discover mo doon may be relevant sa panahon natin. It may be something na cultural lang sa kanila. Something na parang may kinalaman lang sa life nila bilang nung time na nasa desert sila, halimbawa, okay? So there are things na maybe sabihin natin, hindi na siya applicable or relevant sa panahon natin. So what we want to do is be careful, siyempre, na we just don't leave out anything just because parang di natin type ito or luma na yun, huwag natin sama yan. Hindi. Dapat meron din tayong basihan for making a judgment na itong mga bagay na to, itong na-discover ko na to, this is true ng panahon ng Israel. Pero right now, it's no longer true or maybe there's an application to it ngayon na mas practical. And there are many things like that. Tandaan nyo, ang Bible sinulat ng napakalayong distansya sa atin. The Old Testament was written about 4,000 years ago. Give or take a few hundreds of years. Depende kung okay? But the New Testament is about 2,000 years ago. Okay? So, matagal na panahon yan, 2,000. And there's so many things na nangyari na in terms of yung buhay ng mga tao and, mga practices natin. Pero there are things na nananatili kahit gaano lumipas ang panahon. Yun ang gusto natin malaman. Pangalawang step is to examine relevant cross-references. Ibig sabihin, ito yung part ng study natin na we go beyond doon sa passage na inaaral natin and we start to think about anything na maaring may kinalaman dito or relevant na passages that come to mind. Again, this would depend kung gaano tayo ka-biblically literate o kaya kung may tool tayo. Meron tayong some kind of reference na pwedeng gamitin. No? Yun, makakatulong yun. Kaya, pag kayo ay gusto nyo maging preacher, no way na wala kang tools eh. Kailangan mo talaga yung tools eh. Mag-i-invest ka talaga. Okay? So right now, nyo na yung sarili nyo. I-ready nyo na talagang
At least, at the very least, kailangan magkaroon ka ng sarili mong study Bible. No? So kung ayaw mo na gano'n, gusto mo parang donation lang na Bible, Gideon, malayo nga buwan mo yan. Malayo ka pa sa katotohanan yan. Hindi nga makakapag-aral dyan. Okay? So si Brother Paul, natutuwa siya kasi nakatres sa bahay namin. So libre yung mga tools niya. Hindi nga lang niya ginagamit, pero at least available. Okay? Now, the third step is to analyze its place in progressive revelation. Ito, importante ito kasi sa punto na ito, ayaw natin na magkaroon ng misunderstanding sa revelation ng Panginoon dahil hindi naman nire-reveal ni Lord lahat ng bagay all at one time. Ang revelation ni Lord sa atin tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kanyang paraan o pamamaraan, patungkol sa mga tao halimbawa, or anything na may kinalaman sa katotohanan na nire-reveal niya, hindi naman niya agad-agad nire-reveal niya ng isang baksakan. Meron niyang tinatawag na progreso o progressive revelation. Okay? So may ni-reveal siya noong time ni Adam and Eve. No? And then later on, may ni-reveal siya sa time ni Moses. May ni-reveal siya during the time of the prophets. And of course, ultimately, yung ni-reveal niya during the time of Christ sa atin. Di ba? That becomes, yun ang pinaka-ultimate na susi para maintindihan ng buong Bible. If you remember, no? Nung si Jesus ay nag-resurrect, there was one particular story kung saan naglalakad yung dalawang disipulo, unnamed, patungo sa Emmaus, and suddenly Jesus appeared to them. So, malungkot sila dahil matay si Jesus. Hindi nila alam, nag-resurrect na si Jesus, nabuhay ng muli. So, they were talking about this event. And suddenly, Jesus appeared to them. So, nagulat sila. At so, sabi ni Jesus, apparently sa kanila, stranger, no? Pero alam natin si Jesus yon. So, sabi ni Jesus, ano pinag-uusapan nyo? So, nagulat pa nga sila. Sabi nila, ikaw lang ba hindi nakakaalam sa mga pangyayari dito sa Jerusalem? So they started, of course, questioning yung di ba? Kasi well-known yung pangyayari, crucifixion and all of that. So lahat ng tao nakakaalam. So merong isang tao na nagtatanong, ano nangyari? Ano pinag-usapan nyo? Parang chismis. Ano nangyari? And then sabi sa Bible, sa Luke, Jesus began to explain to them everything that was said about Him from the Scriptures. You can only imagine anong klaseng Bible study yun. Mula Genesis, di ba? Pinaliwanag niya lahat yung scriptures pertaining to Him. So Jesus is the key. Siya yung susi talaga for understanding everything that the Bible says. So apart from Jesus, hindi mo makikita yung mga koneksyon ng lahat ng yan. Kaya napakahalaga yung analyze its place in progressive revelation. Especially dahil tayo po ngayon, we are post-resurrection Christians or believers. Ano ibig sabihin nun? Well, Jesus has risen. Di ba? Hindi tayo mga Hudyo. We're not people na naghihintay ng Messiah. So everything na ini-interpret natin sa Scripture is based on the fact na dumating na yung Messiah, pinako sa krus, nabuhay muli, and now sits at the right hand of the Father. Okay? Yan ang basihan ng interpretation mo dapat. Unless gusto mo maging Hudyo, di ba? So you interpret Scripture as a Jew, di ba? Bakit ko sinasabi yun? Well, pumunta ka lang sa Old Testament, dami mga bawal doon, mga dugo, mga bagay. If you don't read that from a proper perspective, baka bigla ka na lang magtuturo dyan na kailangan ng worship natin, Sabado, kailangan ganito, bawal ang dinuguan pag walang puto, sari-sari mga kung ano namang conclusion mo dyan. No? Kasi hindi ka nag-theologize. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka nag-theologize. Hindi ka nag-take ng second step, which is to find that timeless principle na nasa loob ng text na yon. Okay? There's a principle in other words, okay? That is embedded or nandun, ni-reveal ni Lord, kailangan maungkat mo yon. Now, yung principle na yon, sa umpisa ay nakabalot dun sa original context. Now, sometimes, and this is wonderful, minsan pa nag-exegete ka, yung principle na sinasabi ni Paul, halimbawa, is actually a universal principle na rin kahit ngayon. So wala ka na masyadong gagawing any kind of filtering kasi parehas lang naman, di ba? Kahit ngayon. So there are times na talaga na medyo kailangan mong baguhin siguro yung statement mo, which is the last step, restate the exegetical statements if necessary. Okay, if necessary. Kasi baka yung statements mo, naalala mo yung theme, topic, truth, trust, lalo na yung truth sa trust, siyempre.
baka kinakailangan ito gawing more general. Hindi na tungkol sa Israel, siguro tungkol na sa people of God. Hindi na tungkol sa mga Gentile nations, maybe tungkol na sa nations in general. Okay? So there's something na kailangan magbago along the way. Ibig sabihin nun, pinag-isipan mo. And this is so crucial as a step para marinig mo talaga what the Spirit is saying through the text. Gets yun? So whatever it is na mapoproduce mo dito sa proseso na to is not something na detached from the original context, as in parang ibang-iba ito kaysa sa sinabi ni Paul nung sinabi niya kay Timoteo. Kundi this is something na parang kumbaga timeless. Yung sinabi niya kay Paul, kay Timothy, halimbawa, maybe something na talaga specifically applicable sa time ni Timothy. Pero within that statement, ay merong katotohanan na hindi lang para kay Timothy, kundi sa lahat ng tao all throughout the generations. So ito yung proseso na ginagawa natin to discover kung ano yun. Okay? So maybe, pagkatapos ng proseso, it may still be the same statement. In other words, parehas pa rin. Kung ano yung sinabi ni Paul kay Timothy, yun din. Or maybe there may be some changes na kailangan gawin in view of the fact na si Jesus already came, He died, and rose again. So maybe there's some kind of tweaking na kailangan gawin doon sa statement. Naintindihan naman ninyo? Okay? You can ask any questions. Taas lang kayo ng kamay. If I'm moving too fast or nagsasalita ako ng mabilis, o okay, may sinasabi akong speaking in tongues, anything na ninyo naintindihan, just raise up your hands, okay? Let's talk about the first step, which is hold a principalizing filter. So this is an important step. So bali, meron ka ng theme, meron ka ng topic, meron ka ng truth, meron ka ng trust. Pero lahat ito, statements na to, naka-coach siya or yung kanyang pagkasulat is based on the original context. Okay? So now it's time for you to go through this process. Now, again, going back to sa pinakita ko kanina, okay, we need to understand, of course, na yung ating pinag-aaralan is within a larger context. We cannot separate yung context doon sa pinag-aaralan natin. Okay? Meaning to say, yung words na inaaral mo, bahagi ng sentence yan. Yung sentence, bahagi ng paragraph. Yung paragraph, siyempre, bahagi ng pericope. Okay? Pericope is just a fancy word for maybe saying na section. Ganon. Kasi minsan yung mga theologians gusto nila magpabigat kasi malaking binayad nilang tuition fee. So para mga doktor, kailangan mag-invento sila ng mga salita na wala nakakaintindi para masabi natin na yung pinag-aralan nila hindi sayang. Okay? So isa yan, pericope. Okay? Wow, heavy, nosebleed. Okay? Ibig sabihin lang na yan, bawa isang buong pangyayari, isang storya, isang buong section, so pericope. Okay? It's just sasabihin mo sa katabi mo, pericope. Yan. So medyo bigating ka na ng konti. Meron ka nang alam. Pericope. Hindi pericope, pericope. Okay? Now, yung book, siyempre, okay, that's the overall, context nun. And then, siyempre, yung testament mismo. And we can even go beyond that context to see other informing context to the passage. So, andun of course yung entire Bible, okay? Yung geographical background, yung historical background, yung cultural background. So there are many things that are informing. Hindi lang pala simpleng letra yan eh. Kung nagbabasa ka ng Bible, hindi lang yung words. These are words in context. These are words na ang meaning niya nakasalalay doon sa kung kailan siya sinabi, saan siya sinabi, okay, and so forth and so on. Naintindihan ba niyo yun? Yun ang reason bakit not everybody can become teachers eh, okay? Because this is hard work. This is a challenging thing. Pag tayo ay nakikinig ng sermon, especially kung yung preacher talaga naman marunong nito, ang naririnig na lang natin yung, kumbaga, yung produkto na lang ng effort niya eh. Siguro for 30-40 minutes nakikinig tayo ng sermon, ina-outline natin, hindi na natin pinagdaanan yung hirap na ginawa niya. No? Para ma-deliver niya. Kaya nga sabi sa Bible, we are to give double honor to those who excel in preaching and teaching. Yun ang sabi sa Bible. Why? Because it's extra difficult para gumawa ng mga messages that are faithful to the text. Now, of course,
Sure, kung hindi mo alam ito, madali lang siguro. Bili ka lang sa bookstore ng yung 101 Bible outlines. Ang dali, di ba? Tapos na agad ang problema mo. Pag ganon, hindi ka kailangan bigyan ng double honor. Dapat sa'yo, 1/2 honor lang. Okay? So, imbis na ang love gift mo ay 100 pesos, 50 na lang. Okay, 25. Okay, di ka naman nag-exert ng effort eh. Ha? Okay, nangopya ka lang ng sermon sa internet. Kinapi-paste mo lang. Okay, pag gano'n, you don't deserve double honor. Walang natatawa doon sa sinasabi ko. So, yun yung internal context, and then merong external context, of course, beyond the Bible itself, yung time and situation nun. Now, of course, New Testament or Old Testament na tinutukoy ko dyan. So, any testament pa yung pinag-uusapan natin. Siyempre, alam naman natin na isang libro lang yan. But there is, of course, that context na old, pertaining dun sa, parating pa lang ang Messiah, and then New Testament, may kinalaman sa dumating na yung Messiah. O tagapagligtas. So, kailangan natin unawain because we need to somehow think through, okay, the different types of sabihin natin mga information and somehow filter it, okay? Kasi merong mga differences in terms of culture, in terms of language, history, politics. Nung unang araw, siyempre, mga tao na mamumuhay sa tinatawag nating kingdom, may hari, di ba? May mga soldiers, okay? Mayroong mga slaves, okay? Now, hanggang hindi natin naiintindihan yan, okay, we can easily just go ahead, apply na agad tayo without processing in our minds kung ano ba ang kakaibahan between their times and our times. Okay? Yung mga babae nung araw, iba sa mga babae ngayon. Okay? Yung mga babae nung araw o mga bata nung araw, wala masyadong significant sa lipunan. Ngayon, iba naman tayo ngayon, di ba? Kasi iba ang trato natin sa mga kababayan ngayon. So, minsan, may mga pag hindi mo finilter yan, baka, for example, hindi mo ma-appreciate, kunyari, si Paul, writing about husbands and wives. Naalala niyo ba to? Sabi niya, wives, submit to your husbands, and then sabi niya, husbands, love your wives. Now, kung ngayon, parang sabi mo siguro, tama lang yan, gawin nyo yan. Ganun tayo isip natin, di ba? Pero if you were living during that time, yung sinasabi ni Paul na, husbands, love your wives, napaka-controversial nun. Napaka-bago nun to the point na scandalous yun. Parang kulang na lang sabihin mo sa mga tao na baguhin nila yung buong kultura nila. In other words, when Paul said, through the revelation of God, na dapat ang mga asawa mahalin ang kanilang asawa, he was saying something na totally counterculture ng panahon na yun. Naintindihan niyo yun? So, kumbaga, para sa kanila parang, kasi nung araw, babae, bagay lang ang babae nung araw eh. Mga bata nga, insignificant eh. Dapat pinaalis kasi pag nag-uusap, hindi siya, in fact, ang mga bata, babae, what do you call this? Babae, hindi ganun ka-importante. Minsan, binahaya lang mamatay. So, there are many cultural things, alright, that bear into the meaning of the text. So, kailangan i-filter mo yan because there are things that are different. And you have to understand that. Yung relationship ng slave sa master, iba yan. Hindi yan katulad ngayon na parang empleyado ka tapos may boss ka. Mababaw yung analogy na yan. Kaya pag sinabi na parang slaves honor your masters, parang, wow. Or masters, treat your slaves ng ganitong paraan. Again, that's something na yung ma-appreciate hanggang hindi mo fini-filter. So, kailangan mag-exert ka ng effort to do some filtering. Okay? And that's why, one of the things na gusto kong kunin yung course is Discovering the Bible. Again. So that I would be asking you actually to read. Kailangan magbasa ka ng Bible backgrounds. Yung culture, yung damit. Okay? Halimbawa, yung kwento tukol sa prayer na sabi niya na minsan mayroong isang tao na natutulog na, may dumating na kaibigan, kumatok sa bahay, bigyan mo nga ako ng kasi tawag dito, may bisita ako. Alam niyo, may kwento na yon. Kung pwede lang, so parang ayaw niyang gawin yon. Well, kasi kung di natin naiintindihan yung bahay ng araw, marahil parang di mo ma-appreciate talaga yung full impact ng storya na yon.
Kasi yung bahay ng araw ganito. Unang-una, isang kwarto lang yun. Walang division. Pangalawa, lahat ng tao, pati hayop, doon natutulog sa loob. Pati mga kambing, sheep. Kasama mo lahat yun habang natutulog ka. Nakahilera lahat yun. And usually, isang lampara lang yun. Okay? So, para ikaw ay pumunta sa kinalalagyan mo, natutulog ka, papunta ka, usually meron ng parang elevated lang na ano yun doon ka mahihiga. Para pumunta ka sa inihiga, papunta rin sa pintuan, kung meron bang kumakatok doon, lahat ng apaka mo, lahat ng hayop, lahat ng pupo, lahat, napakalaking istorbo nun. Para pumunta ka sa pintuan, hindi ka tulad ng, sabagay ngayon, medyo istorbo rin ng konti pag may nag-doorbell sa'yo ng madaling araw, istorbo na rin yun, pero hindi naman gano'n ka-istorbo kasi lalakad ka lang naman. Sino yan? Gaganon ka lang naman, di ba? Pero nung araw, hindi gano'n yun. And there are so many things there na you have to understand. Okay? Yung belo, na a lot of people misunderstand that belo. Nung araw, it's, pag hindi ka nakabelo, it's a symbol na ikaw ay temple prostitute. Pag wala kang gano'n, di ba? So, there are many things in the Bible na pag hindi mo tinignan, hindi mo finilter, baka hindi mo maintindihan yung mga kakaibahan. So when I say differences, I don't mean to say na parang, parang, ayun, no niyan, ganyan. Hindi, kundi gusto mo malaman kasi, ano implications ito ngayon? In what way na pwede mo sabihin na pareho tayo noon saka ngayon, o ano yung medyo kakaiba ngayon, noon saka ngayon? Ha? Pag binasa mo yung Philemon, hindi naintindihan ng maraming tao na pag lumayas ang isang slave, ang punishment nun is death. So, hindi lang yung parang, Onesimus kung diba, tanggapin mo si, Philemon, tanggapin mo si Onesimus. Hindi gano'n kababaw yun. Di ba? I can go on and on. Point, nakikita niyo yung point ko? Pag hindi nyo alam yung mga cultural, historical background, okay? Alamin mo yung history ng Israel. Kailan ba sila nilusob ng Assyria? Kailan sila nilusob ng Babylon? Okay? Ano nangyari the first time? Ano nangyari the second time? Okay? Kaya paano nahiwalay ang Israel na mayroong Northern Kingdom, Southern Kingdom? These are historical details na alam mo. So kung di mo alam yan, basa ka lang sa text, binabasa mo lang yung words, may tendency ka na i-interpret mo yun from your perspective. Hindi mo naunawaan na magkahiwalay tayo doon by so many years, thousands of years, alright? So, kailangan ng extra effort. Okay lang ba kayo? Ha? Okay. But beyond that, there are things na gusto mong malaman What are the common concerns? In other words, ano yung mga bagay na nung panahon nila ay issue o nung panahon nila they were struggling with, okay, maaaring doubt yan na ganun din naman sa atin, common concern. For example, they were afraid, we are afraid. Diba? Nung nagkaroon ng bagyo habang nakasakay sila sa they were afraid, we were afraid. Diba? Nung sila ay nakita nila si Jesus naglalakad, akala nila multo. Same thing rin siguro sa atin. Diba? We can just go on and see a lot of commonalities between people then and people now. So, this takes parang an effort. Effort ito to think about it. Pag-isipan. Okay? And here's something na very, very important. It's called the fallen condition focus. The fallen condition focus or it's called the FCF. Okay? FCF. Now, what is that? Ibig sabihin ito, yung mga tao nung araw, regardless kung ano pa yung historical background, cultural background, etc., sila ay mga fallen people just like us. In other words, they are in sin, we are in sin. They have missed the glory of God, we have missed the glory of God today. So may mga bagay na hindi nila alam about the Lord. Mayroong mga bagay na misunderstood nila about God. Mayroong mga bagay na parang mali sila sa kanilang response. So, kailangan makita mo yon in what way totoo yun sa kanila, totoo rin yun sa atin. So, itong proseso na to requires, it requires thinking. Okay? Sabihin, kailangan nag-iisip ka nito. Dapat dito nagme-meditate ka, iniisip mo. Okay? Of course, wala kang maiisip kung wala kang alam. Yan ang problema. Tama ba yun? Subukan mag-isip na wala kang alam.
Wala rin, di ba? So, kaya isa sa mga dapat mong gawin is to look into the backgrounds of the text. You know, merong mga resources, halimbawa yung IVP, Bible Backgrounds, reference, you know, medyo makapal ng konti. Kung saan bawat text sa Bible merong background, historical, cultural, whatever, okay? Of course, may mga commentaries din na may ganyan pag tumingin ka. So, usually magandang komentary, yung komentary na meron ka na mapapala. Huwag kayong magbasa ng mga komentary na parang, Hallelujah, praise the Lord, God is good, Hallelujah, praise, you know, itapon mo na yun, sunugin mo, walang kwentang komentary yun. Okay? Ang magandang komentary yun, nagbibigay ng information, additional information na hindi mo alam. Okay? About the background, everything, ano yung sitwasyon nung araw, bakit ba sinabi ni Paul ito, bakit ba ganyan, di ba? Naintindihan niyo ba yan? Okay? Bakit mo kailangan malaman? Hindi para for the sake malaman mo lang. Para ma-filter mo kung whatever it is na parang gusto ng Panginoon na makita mo na similarity between us and them. Para makapunta ka doon sa timeless principle. Okay? Para makita mo yung prinsipyo kasi there are things na maaaring ganun sa kanila ngayon pero hindi na ganun ngayon. Pero in what sense pa ba totoo rin naman niya ngayon? Bagamat hindi na totoo yung lahat ng detalye noon. Wala na tayong slaves ngayon. Amen. Not unless tinatrato kayong slave sa bahay ninyo o saan man, ng mga magulang mo. Magugas ka, you know, linis ka, slave ka pa rin, di ba? Pero ibig sabihin, pag hindi mo ginawa ito, hindi mo pick up dito yung mga tinatawag na parang surprises doon sa text. Insights doon sa text. Hindi mo mapipick up yun. Pag hindi ka nag-go through ng proseso na yan. No? Minsan mababaw lang pagkaintindi mo sa text kasi yun nga, mababaw lang talaga yung pagkaalam mo. Okay, so may konting research na kailangan. Amen? So don't ever think na when you're studying the Bible, hawak mo lang Bible, tapos hawak mo lang yung Bible mo. No? Wala mangyayari doon. You have to dig, you have to research. Now, praise the Lord, sabi ko nga sa inyo, meron namang internet, praise God. No? At meron tinatawag na Google. Hallelujah for Google. It's a gift of God. Okay? Hindi naman siguro. Pero anyway, I think it is. So, no? Pero mo, di ba, pag may tanong ka, Thessalonians. Type mo lang sa Google, Thessalonians. Hindi lalabas na, Thessalonians. Kung ano man yung gusto mo malaman, background of 1 Thessalonians. Oh, ayan na. Napaka-simple lang gamitin ng Google. Hindi ko alam bakit minsan may mga tao sabi, Pastor, bakit kayo sinabi na yun ito? Ha? I-Google mo kasi, di ba? Napaka-simple lang noon. Sabi mo sa katabi mo, i-Google mo. Simple lang. Okay? Now, of course, yung iba sa atin dito, baka hindi nyo lang, kung yung Google, baka isip nyo, parang pansit yun, parang noodle, you know, Google, Moodle, you know. Ano yun, sa internet yun, mga kapatid. Okay, anyway, so napakahalaga niya. Nag-gets nyo ba yun? So this is the first step na talaga, na you have to think through, tingnan mo yung backgrounds noon, yung culture noon, yung history nung time na yun, you know. You make that kind of effort. And maybe I should do so, maybe there's some new insights dun sa exegesis mo. Diba? May mga bagong insights sa exegesis mo. Baka kailangan i-tweak mo na ng konti yung exegetical statement mo based sa mga nare-realize mo na yun. Okay? So that's how you begin to see kung ano yung parang ibig sabihin nun for today, in general. Not necessarily for the specific audience mo kasi magkaiba yan eh. Pag sinabi natin today, ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Pag sinabi ko specific audience mo, yung kausap mo, iba rin yun eh. Iba yung kausap mo, iba yung today. Ano nga niyo ba yun? Iba yung magkaiba? Ha? Oh, today, 2012. So, in general, may bagay na, di ba? Pero yung kausap mo, bawa, youth group, o kaya kausap mo, women's, meron mga konteksto yan eh. Meron gustong sabihin si Lord sa kanila, para sa kanila. So, wala pa tayo doon. Doon pa lang tayo doon sa parang general lang. Okay? So, hindi pa tapos. Hindi ka muna tatakbo na, ay, may mensahe na ako, yay! You know? Hindi pa yun. Medyo tatrabaho ka pa ng konti, no? So, ginawa mo ito, nag-research ka, tingin ka sa background, tinignan mo yung ano. And again, you are trying to understand ano ba yung failure, ano ba yung fallen condition dito na parang bina-highlight sa text na to.
Anong aspekto ng kanilang pagiging, sabihin natin na kulang sa knowledge or ignorante sila about the things of God? Anong bagay yon na hindi nila naintindihan? For example, when lagi naman, lahat naman kasi ng truth na nire-reveal ni Lord, lagi in relation yan sa something na hindi naintindihan ng tao. Kaya sasabihin lagi ni Jesus, verily, verily, I tell you. Ibig sabihin, whatever this is sasabihin niya, hindi mo alam. Dati. Di ba? So pag sinabi niya, unless ganito, a grain of wheat falls into the ground and dies, blah, blah, blah. Ibig sabihin, hindi mo alam yun dati. Yun yung sinasabi niya na. Naintindihan niyo ba? So every time that there's a revelation sa Bible, it's always related into something na hindi mo alam, mali ang pagkaintindi mo, or parang nami-miss out mo yung purpose ni God. So lagi may ganun yun. So hanapin mo yun. Kasi whatever that may be, is a clue para sa iyo sa addressing yung present needs ng audience mo eh. Mamaya makikita nyo how relevant that is. Kasi pag nagtuturo ka, hanggang hindi mo natutumbok yan, yung fallen condition focus na yan, hindi relevant yung preaching mo. Hindi nila naintindihan bakit kailangan sila makinig sa'yo. Gets mo yon? Hanggang hindi mo nauungkat yon. Because yung bagay na yon, na discover mo na yon, is something na true sa kanila, true din ngayon, and so therefore gusto mo ma-realize nila na yung bagay na yon ay problema. Gets yun? So, when the Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, ganyan, nung sinabi sa nung isang tao, ano ba ang greatest commandment? Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your soul, blah, blah, blah. What was that? It was a revelation kasi hindi alam ng tao na that was the priority of man. Hindi niya alam na yun ang dapat niyang inasikaso. Okay? What profits a man if he gains the whole world but loses his soul? What sinasabi ni Jesus yun? Because most people do not understand, hindi nila naintindihan, akala nila the world will give you satisfaction. So ang fallen condition focus doon ng tao is that yung ating failure to see na the world does not satisfy. Yun yung fallen condition focus doon. In other words, kung ma-identify mo yung problem na yun, pag nag-preach ka at ni-raise up mo yung problem na yun, everybody connects with you. Kasi totoo nga yung sinasabi mo, that's exactly where they are. Okay? So, trabaho yan. Sabi mo sa katabi mo, trabaho. Kasi hindi bibigay sa'yo ni Lord yan sa silver platter. Hindi sasabihin ni Lord, anak, ito nga pala yung problema ha. I-preach mo na lang. Thank you, Lord. Hindi ganun eh. Tatrabahuhin mo eh. Marami kang lakad-lakad na gagawin. Tapos mga ilang, magnum na ice cream, ang kailangan mo ubusin. Just trying to understand, Lord, ano ba yung problema ng mga tao noon? Na problema rin namin ngayon. Na siyang nire-raise up mo at sinasagot mo ngayon through this text. Okay? So, dahil ngayon naintindihan nyo na bakit kailangan double honor yung mga nagtuturo. Hindi naman sa nagre-raise ako ng support. Sinasabi ko lang na, na ganun yun, ganun kahirap yun eh. Okay? Kaya kung gusto nyo maging preacher, count the cost. Count the cost. Okay? Okay lang mangarap, pero be willing to pay the price. Okay? Hindi mo mararating yon nang tatamad-tamad ka. Nang hindi ka nag-i-invest. Nang hindi ka nagbibigay ng time and energy. Okay? At tingnan mo rin yung sarili mo, magkaroon ka ng sober judgment. Ano ibig sabihin ng sober judgment? Tingnan mo kung merong laman between your ears. Kasi kung walang laman yan, maybe you're not called to preach. Ano ibig sabihin walang laman? Yung sinabi ko, anong pangalan mo? Sino ka? Okay. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-preach. Huwag muna. Huwag. Delikado. Okay. Di ba? 1 plus 1. 1 plus 1. 5. Okay, huwag ka muna mag-preach. Okay? So in other words, there are certain parang things na nilalagay ni Lord sa preacher eh. Kaya nung araw, ang tawag sa mga pastor, parson. Ibig sabihin ng parson, they are the person sa buong village who can think. Siya yung tao who can meditate on the things of God. Kaya tawag sa kanya, the parson. Siya yung pinagtatanungan ng mga leaders kung anong gagawin. Siya yung merong wisdom sa buong village. Okay?
So ngayon, siyempre, hindi na ganun. Ngayon, iba na ibig sabihin. No? Okay, examine relevant cross-references. Now, here's an example I want you to see na kung saan, if you're studying Mark 13, please understand na yung same na storya na yun also appears in two other passages. Matatagpuan siya sa Matthew 24 at sa Luke 21. Now, and if you read that, makikita mo na may differences siya. When you see the abomination that causes desolation standing where it does not belong, let the reader understand, then let those who are in Judea flee to the mountains. Now, Matthew 24 says, so, hindi na when, so, when you see the abomination that causes desolation, so when you see standing in the holy place, so inuna niya yung in the holy place. Walang holy place sa Mark. Okay? So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, which is pareho sa Mark. Okay? And then sabi niya, spoken of through the prophet Daniel. Na wala dun sa Mark. Di ba? Sabi niya, let the reader understand. So, meron pa rin let the reader understand. And then sabi niya, then let those who are in Judea flee to the mountains. Pareho lang sa Mark. Now, why would you be interested in relevant passages like that? Hindi para i-combine yung dalawang information, but to understand bakit hindi sinabi ni Mark yung sinabi ni Matthew. Yun ang purpose mo dyan, kaya ka nagko-compare. Hindi yung parang dadagdag mo information sa Matthew doon sa information sa Mark. So sasabihin mo ngayon, habang nagsasalita ka tungkol sa Mark, actually, sabi ni Matthew ganito, well, parang kino-confuse mo kami. Ang pinag-aaralan natin, Mark. So, kaya mo tinitingnan yung ibang passages para malaman mo kung ano yung parang ni-left out ni Mark, o ano hindi niya in-include, at malamang bakit hindi niya in-include. Yun ang tanong doon. Of course, this depends on tinatawag na parang yung chronology ng Gospels. Ano ba nauna? Kasi sa Bible natin, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero historically, most scholars believe na nauna ang Mark, tapos magkasabay ang Matthew, Luke, more or less, and then saka sunod ang John. So in terms of kung ano yung nagsisirculate na, Gospel of Mark ang nauna. Nagsisirculate na sa mga churches. In other words, so nagsulat si Matthew at saka si Luke, meron ng Mark. Okay? So nung sinulat ni Matthew yung Gospel niya, now, si Matthew of course, isa siya sa mga apostles. Si Mark, hindi. Si Mark is the disciple of Peter. And most likely siya yung John Mark, siya yung lalaki na natanggalan ng damit nung hinuli si Jesus, nagtatakbo siya yung bata na tumakbong walang damit. Malamang siya yun. Okay? Tapos yung pamilya niya o yung nanay niya, doon madalas nagmi-meeting sila Jesus. So si John Mark yun, hindi siya apostle, hindi siya isa sa 12. Si Luke naman, disciple ni Paul. Isang doktor. Now, si John, disciple, apostle. So, si John lang saka si Matthew ang apostles. In other words, sila mismo yung naroon nung nangyari yung mga bagay-bagay. So, witnesses sila. Samantalang si Mark, more of para kung ano yung sinabi sa kanya ni Peter. Si Luke naman, kung ano yung inimbestigahan niya. So, hindi lang itinuro ni Paul, kundi inimbestigahan pa niya yung pangyayari. So, these are 4 different authors. Okay? So, pag pinag-aaralan natin yung Mark, okay, nag-aaral tayo sa Matthew. Yun ang gusto natin i-preach, yung Matthew. Siyempre, i-compare natin yung Mark sa pag-aaral, hindi doon sa actual na turo. Sa actual na turo, baka hindi mo naman babanggitin na, sabi ni Mark, hindi mo na babanggitin yun. Pero kasama sa pag-i-interpret mo yung pag-compare ng mga cross-references na ganyan. Kasi yan ang magtutulong sa'yo. Bakit sinasabi ni Matthew, inuna niya yung in the holy place. Wala namang binanggit si Mark na gano'n. Okay? Ba't niya sinabi na spoken of through the prophet Daniel? Wala naman sinabi si Mark na gano'n. At tingnan niyo yung susunod sa Luke. When you see Jerusalem, now may Jerusalem ba doon na una? Wala. When you see Jerusalem being surrounded by armies. Now, importante ito kasi historically speaking, nilusob ang Jerusalem AD 70. Okay? Nilusob ni Titus, ni General Titus, okay? Ng Roman Empire.
nilusob ang Jerusalem, winasak. AD 70 po yon. Pati yung temple, winasak. Tapos maraming taong namatay. So, nung nagsasata si Jesus, at nung sinulat ni Luke ito, wasak na ba ang Jerusalem o hindi pa? Kung wasak na, pabalik yan. Pero kung hindi pa wasak, prophecy yan. Nung time ni Luke. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Malaking bagay yun. Importante yun. No? So, when you see Jerusalem being surrounded by armies, nangyari yan AD 70, you will know that its desolation is near. Okay? So, hindi niya sinabing, the abomination that causes desolation. Bakit kaya? Kasi si Luke is a Gentile. And he's writing to Gentiles. Hindi nila alam kung ano yung abomination that causes desolation. Dahil sinulat yun ni Daniel. Ang nakakaalam lang, non-Jews. Amen. Okay? So, si Luke kasi, ang intention niya, sinusulatan niya, mga kapwa niya Gentile, na hindi naman Jew. Okay? So, sabi niya, hindi niya tinawag na holy place in Jerusalem, tawag lang niya Jerusalem. Si Matthew, tinawag niyang holy place. Bakit? Si Matthew, Jew. Tax collector yun Jew yun Di ba? Okay. You will know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Pareho din ng iba. Let those in the city get out. Dagdag. Okay? Let those in the city get out. So, kumbaga, may sinasabi siya tungkol sa mga Christians na kailangan umalis sa Jerusalem. Which, by the way, historically, ganoon na nangyari. Kaya nakatakas ang mga Christians nung time ng AD 70 was because of this prophecy. Lumabas sila ng Jerusalem before nalusob. So, karamihan sa mga namatay, Jews. Okay, amen? This is an interesting story pag binasa niya. Okay, and let those in the country not enter the city. So, country, of course, hindi Philippines, kundi yung field, yung bukid. Let those who are nasa labas. Kasi ang mga city nung araw, cities, parang surrounded lang by wall Wala naman kasi talagang nung araw nation kingdom lang. Kaya pag sinabing, di ba, make disciples of all nations. Walang nation, walang Philippines, USA, walang ganun nung araw. Meron lang kingdoms and peoples. Kaya yung nations is people, ethnos. Ibig sabihin, iba't ibang klase mga tao. Nung araw, walang bansa, walang nations. Ano lang yon? Later development lang yon sa kasaysayan ng mundo. Ay, tinan niyo ba yon? So, kung di mo alam yon, akala mo siguro, di ba? Make disciples of all nations. So, America, make disciples, Pilipinas, make disciples. Hindi. It means different. Whew. Okay. Now, purihin ang Panginoon na mayroong mga tools tulad halimbawa ng Thompson. How many of you have a Thompson? Have you seen a Thompson? Hindi yung machine gun, It's a kind of Bible. Medyo mahal lang konti, pero very useful. Ang usefulness ng Thompson ay yung tinatawag sa tagiliran na chain reference system. Ibig sabihin, tuwing merong i-quote na verse o usually makakakita ka ng parang maliit na number o kaya yung verse mismo makikita mo sa tagiliran kung ano yung related na verse o topic o whatever na related doon. Okay? So, minsan kasi pag hindi mo masyadong alam ang Bible mo, hindi mo alam kung anong relevant passages Kung anong cross-reference itong ganyan. Di ba? Kaya isa nga sa magandang practice ninyo, kung gusto nyo maging mahusay na preacher, basa ng Bible. Kahit hindi nag-aaral, basa. Isang buo. Genesis to Revelation, ulit-ulit. Genesis to Revelation. Kailangan parang kamay, parang back of your hand. Kamay mo yan. Para pag may binasa ka, uy, naalala ko to, meron na to sa Exodus Alam mo. No? Hindi yung parang, wala ka kaalam-alam, di ba? Tapos pag sinabi, open your Bibles to ganyan. Pupunta ka pa sa table of contents. Isa, anong page yun? Tapos pagbukas mo, saan page? Tagal na. Tapos na yung nagpipreach na sa kabilang verse na, hindi mo pa nakikita yung passage. Okay? So, kung gusto niyo maging preacher, aral. Amen? Aral. So, importante rin ang theology. Dahil, yung cross-references, actually, may kinalaman ito doon sa tinatawag nating theology of the text. No? So,
ang theology po, wag po tayong matakot dyan. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo theologian. Sige, sabi mo sa katabi mo, hi, theologian. Lahat naman. Kasi lahat naman tayo may opinion tungkol kay God. Pag may opinion ka tungkol kay Lord, theologian ka. No? Ang question na lang kung mahusay kang theologian o palpak. Kasi kung wala ka masyadong alam, malamang palpak na theologian yan, di ba? Pero pag mahusay ka na theologian, ay mabuti yan. Kaya dapat inaaral ang theology. Lahat ng Kristiyano, dapat nag-aaral ng theology. Bakit? Kasi lahat tayo theologian. Okay? So huwag kayong matakot sa theology, no? Now, of course, may tinatawag na systematic theology. Meron din tinatawag na thematic theology. Na ano kaibahan nun? Systematic sa thematic. Systematic, sinisystematize mo. Nilalagyan mo ng order. Kasi ang Bible, parang magulo eh. Mula Genesis sa Revelation, sari-sari yan, di ba? So kung ilalagay mo sa parang sistema yan, ang tawag dyan, systematic theology. So lahat ng verses na may kinalaman kay God, lahat ng verses na may kinalaman sa Bible, lahat ng verses na may kinalaman kay Jesus Christ, and so forth and so on, ina-analyze. Okay? Yung thematic theology, meron namang mga particular na theme. Mabawa, salvation, ganyan-ganyan. Okay? So there are 10 major categories of systematic theology. Now, dito sa aming theology program, we only address 6 of them. Actually, 7 actually. So yung prolegomena, which is intro to theology yan. Bibliology, we're offering that next September 18. Theology proper is the theology of God, or sometimes the theology of the Trinity. So, Christology, siyempre tungkol kay Christ. Anthropology, tungkol sa tao. Hamartiology, tungkol sa sin. Soteriology, tungkol sa salvation. Pneumatology, tungkol sa Holy Spirit. Ecclesiology, tungkol sa church. Eschatology, tungkol sa end times. So, lahat ng mga fields na yan ay may kinalaman sa paggagada ng iba't ibang mga relevant verses sa Bible na may kinalaman dun sa issue na yon. Okay? So, one of the things na magandang gawin para maging mas mahusay tayong exegete and expositor is to become familiar sa mga theologies na ito. At the very least, magkaroon ka ng foundation sa theology. Kaya meron tayong theology program dito for people to have a good foundation sa theology. Kasi pag wala ka noon, nag-interpret ka ng Bible, kung ano mga naiisip mo eh. Di ba? Tapos masaklapan yan, tatayo ka pa. Tapos binigyan ka pa ng mikropono, patawarin tayo niya. Di ba? Tapos yung sasabihin mo, paniniwalaan ng mga tao. Kasi nasa harapan ka eh, di ba? Oh, yan ang mga delikadong ano yan. So kung kayo ay merong ganyang klaseng mga posisyon ng impluensya, worship leader, cell leader, pastor, mga ganyan-ganyan. Anytime na meron kayong parang influence ibang tao, mag-aral kayo ng theology. Okay? Maawa kayo sa people of God. Para hindi ko ano-ano yung mga sinasabi natin. Amen? Alright. Amen. So, bawat tema or issue like salvation, ganyan-ganyan, meron mga theologies yan. In other words, meron mga iba't ibang mga aspekto yan na kailangan alamin. What does the Bible say about this? What does the Bible say about that? Kasi pag nag-aaral ka ng isang verse, lalabas at lalabas yung mga issue na yan. Yung verse mo may kinalaman sa salvation. So, what does the Bible say about salvation? Kasi kung pagbabasihan mo lang yung pananaw mo sa salvation based on sa verse na yon, magiging kibuloy ka na yan. Magiging Eli Soriano ka na yan. Di ba? Kasi nabasa mo sa isang verse na for example, na God is going to judge you according to what you have done while you are in the body. Ganun pala. Ang salvation pala, kailangan pakabuti ka. Works. Hindi naman yun ang sinabi ng Bible sa salvation eh. Gets ba yun? So pag hindi ka marunong na tinatawag na, ina-examine mo yung relevant verses in the Bible, ay magkakamali ka dyan. Okay? So hindi ko naman sinasabi na tuwing magbabasa ka ng passage, talaga man sasaliksikin mo lahat ng verse mula Genesis. Baka hindi ka na matapos. Baka dumating na yung linggo, wala ka pa rin sermon. Kaya usually ginagawa mo ito beforehand. Sabihin, bago ka pa mag-aaral ng Bible, theologically grounded ka na. Now, since karamihan naman dito, lalo dito sa church namin, nag-uumpisa pa lang kayo sa theological journey nyo, okay? So, in process kayo. Kaya, ibig sabihin, pag nandito kayo sa punto ng proseso,
hearing what the Spirit is saying, may limitasyon kayo. Okay? Kasi baka mamaya magkamali ka dun sa inaaral mong talata eh. So, good for you to always read mga halimbawa, specific topics, kunyari ito ko sa sanctification. Okay? Ano-ano ang mga pananaw tungkol sa sanctification? Ano ba kinalaman ng Holy Spirit sa sanctification? Para pa nagbabasa ka ng mga verses that says, for example, be holy for I am holy. Paano mo i-interpret yun? Magkaroon ka ng maraming butas, kasi maraming butas si Lord, you know? Be holy, you know? Wala itong matawa dito lang matawa, okay? Seryoso sila, gutom na sila, kailangan nila ng kape. Okay. What does it mean to be holy? Papakabait ako? See, that's the problem ng maraming ngayon. Pastor ngayon. Because of lack of theology, nami-misunderstand nila yung mga tinatawag na sanctification passages. May kinalaman sa spiritual formation. Akala nila, dapat pala magpakabait ka kasi pag hindi ka nagpakabait, sige ka, punta ka impyerno. You know, all kinds of conclusions na hindi naman justifiable ng buong Bible. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Buhay pa ba tayo? Ha? Sino sa inyo medyo na-challenge na sa pagtuturo ng Bible? Sino yung parang ayoko na magturo ng Bible, ayoko na kahit kailan? Wag naman, being ka. So, ang sources of theology natin, of course, is Scripture. Una sa lahat, makikita nyo yung dilaw. That's basically primary, higit sa lahat. Pero sa pagpoproseso natin ng Scripture, ay gumagamit tayo ng 3 pang sources. Yung tradition, which is yung history ng church. Kailangan tingnan natin historically kung ano naging conclusion ng mga councils in the past tungkol sa mga bagay na ito. Hindi tayo pwede mag-theology na parang bagong-bago lang na tayo lang nakaimbento. Reason, kailangan natin ginagamit yung reason. Amen? Kasi kung wala tayong reason, ang tawag po sa atin ay unreasonable. Wala tayong reason eh. Tapos on experience, of course. We have to look into yung actual nangyayari sa buhay ng mga tao. Bakit ba may nagba-backslide kahit na saved na? Ano bang theology dyan? Bakit mayroong mga tao na in-accept nila si Christ pero hindi naman nagbago yung buhay nila? What is the theology of that? Bakit may mga tao na nagsasuffer samantalang mabait naman sila? Kung talagang mahal tayo ni Lord, bakit mayroong mga catastrophe? Bakit mayroon pa rin masasamang tao? Bakit may Hitler kung mabait si Lord? These are all theological issues. And whenever we approach the Bible, any verse, we're dealing with theology. Kasi all Scripture is God-breathed. So lahat ng Scripture is theology. Amen? So mga kapatid, huwag kayong matakot sa theology. Mag-enroll po tayo kahit na yung online course namin ng Intro to Theology. Malaki may tutulong niya sa inyo. Okay? Hindi sa nagpo-promote ako ng Bible School. Malaking tulong lang talaga yan. Saka alam nyo, dito, madali lang. Hindi masyadong mahirap, promise. Hindi katulad sa totoong Bible School, mamamatay kayo ron. Okay? Wala kami mga term papers dito. Hallelujah. Amen? Ha? Walang reading reports. Okay? Pero may reading. Siyempre, yung Scripture is central sa atin. Central yan. Mahalaga yan. But also, the analogy of Scripture, kailangan maintindihan natin to. Kasi Scripture interprets Scripture. Ibig sabihin nito, para maintindihan natin ang isang verse na parang malabo, kailangan tingnan natin yung ibang verses na malinaw. Huwag baliktad. Huwag natin interpret yung malinaw sa pamamagitan ng malabo. Amen. For example, kung nag-aaralan natin ng end times, yung rapture, okay? O ano man yan. Huwag natin pagbasihan yung isang verse laban sa lahat ng verses. O kaya isang verse na parang hindi ganun kalinaw, hahatulan natin ngayon lahat ng verses na malinaw. So hindi dapat. Dapat baliktad. We start with the things that are clear and then we go to the unclear. We try to understand yung mga passages na parang malabo ni ate alam. Ano ba ibig sabihin nito? Of course, maging humble tayo. Amen? Hindi na naman natin alam lahat ng sinasabi lahat ng Bible eh. Kahit nagano pa tayo katagal nag-aaral eh. Okay? So kung tagal ko na nag-aaral, no? Kailan pa ba ako nag-aaral? Tagal na eh, no? Nag-aaral ako. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Lahat ang katapusan yun, okay? Pero, sabihin, the more I learn, the more I realize that I
really don't know anything. So I continue to seek the Lord. So, what does the Bible say about ganito? Alright? So, yun ang question mo. When you say examine cross references, yun ang question. Ano ba sinasabi ng Bible tungkol dito? Kunyari, for you have been saved, di ba? By grace, through faith, not of yourselves. It is a gift of God. So immediately ang question doon is, ano mga passages sa Bible that talks about salvation, grace? So you look into those verses, okay? So makakatulong kung meron ng book na gumawa nun. So, di ba? Laking help nun, di ba? Meron isang book, salvation. Oh, okay. Medyo, siyempre, baka naman kung ano pinagsasabi rin niya, di ba? Kailangan check-in mo rin, di ba? Pero usually, ganun, helpful yung ganun, di ba? Parang may ano. Meron na tatawag na topical Bible. How many of you have seen a topical Bible? NIV, topical Bible. Alright? Okay. Now, concordance not so helpful unless it's a thematic concordance. Kasi ang concordance po, yun yung nasa likod ng Bible, o kaya pag binibili natin, yung halimbawa, love. Lahat ng verses na merong love. Pero hindi siya helpful kasi hindi porket nabanggit yung love, yung passage tungkol sa love. So, mas maganda yung tinatawag na thematic concordance o kaya tinatawag na phrase concordance. Pag phrase concordance, hindi lang isang word. For example, glory to God. Isang buong phrase yun. So, lahat ng passages sa Bible na nag-a-occur yung glory to God. Okay? So, hanapin mo. O kaya, Hear, O Israel. O, yung gano'n. Isang buong phrase. Thankfully, sa internet meron yan. Bible Gateway. Punta kayo BibleGateway.com. Okay, libre yan. Walang, ang daya nyo talaga. Grabe. Okay. So, what does the Bible say about different things? Marami yan. Okay? So, that's why pag lagi ka nagba-Bible study, pa-increase ang iyong pre-understanding. Alam niyo ibig sabihin ng pre-understanding? Ganito yan. Yun ang nagpapa-iksi ng proseso. Pag ako nagbasa ng medical book, kahit na isang chapter yan o isang page, palagay ko, linggo ang bibilangin bago ko maintindihan yan. Kasi wala akong pre-understanding ng medicine. Amen? That's why si Pastora Marifino nag-aral yan sa seminary. Isa sa mga biniling ko dyan. Magbasa ka ng theology. Para pagdating mo sa seminary, meron kang pre-understanding. Otherwise, kasi ang kurso niya, interior decoration. So pagpasok mo ng seminary, walang kamalay-malay ang interior decoration dyan. Wala kang maiintindihan. Naabuti ka na santo-santo dyan. Pag-attend mo ng klase, wala kang alam. So yung mga dito, mga members namin dito na nag-enroll sa sinasabi ko, mag-aral kaya ka, mag-enroll ka na sa Bible school para balang araw, pagpasok mo ng seminary, hindi ka mukhang eng-eng doon, you know? Mas mauuna ka sa ibang tao, right? Pre-understand. Analyze its place in Revelation. Progressive Revelation, rather. Important. Very, very important. Okay? Because when you study the Bible, you have to interpret it from a Christocentric perspective. Ibig sabihin niyan, kailangan pa nagbabasa ka ng Bible, si Christ talaga yung ultimate center mo. And so anytime na nag-aaral tayo ng Bible, sigurado yan, yung passage na pinag-aaralan natin is telling us something about God or telling us something about tao, man, or it's telling us something about relationship with God and with man. Basically yun. Kahit ng mga angels, may kinalaman pa rin kay God yun. So it's either kay God, tao, or may kinalaman sa relasyon natin sa Panginoon o paano tayo magkakaroon ng relationship sa Kanya. But here's another thing na gusto ko maintindihan ninyo. Okay? When you look at the passage, you have to ask yourself a question. Itong passage ba nito nag-occur in the past bago dumating si Christ? And therefore, is it predicting Christ? Or is it preparing for Christ? So, si Christ yung center. So, pag nag-aaral ako ng isang talata sa Bible, at tangin ko sarili ko. Yan ang ibig sabihin ng analyze its place in progressive revelation. Kailan nangyari itong talatang ito? O kailan binigay ni Lord itong talata na ito? Before Christ or after Christ? If it's before Christ, then I have two questions.
Ito ba'y may kinalaman sa prediction about the coming of Christ? Or itong passage pa ito is simply preparing people for Christ? Now, bakit ba mahalaga yan? Well, hindi lang naman tayo nagbabasa ng Bible. Ang mga Hudyo nagbabasa ng Bible. Diba? Lahat ng tao nagbabasa ng Bible. No? O karamihan, iba-iba yan. Kahit na ibang relihiyon, minsan nagbabasa ng Bible. You see, anybody can read the Bible, pero kung if Christ is not the basis ng pagbabasa mo, maliligaw ka. May misunderstand mo yung Bible. Okay? So, for example, sa Old Testament, marami ka makikitang talata dyan. Halimbawa, honor the Sabbath. O, anong gagawin mo ngayon dyan? Honor the Sabbath. Sabi mo, announce mo ngayon. Lagay sa 10 Commandments sorry simula ngayon, kanselado ng Sunday service. Kasi honor the Sabbath. Pag hindi mo in-honor ang Sabbath, nako, delikado ang kalagayan mo. Meron pa nga mga prophecies na nagsasabi na yung mga hindi raw nag-honor ng Sabbath will be cut off from the people of God. Okay, so anong gagawin mo ngayon dyan? Tanggalin ang Sunday service, palitan, Saturday worship service. Kaya ka nagkaroon ng Sabadista because they did not understand na yung text na yon is preparing people for Christ. It's teaching principles na may kinalaman sa pagdating ni Christ. Ngayon, nung dumating na si Christ, everything has changed. Kaya tayo, we worship God on a Sunday. Bakit? Jesus rose again on a Sunday. Naintindihan niyo ba yun? Now, again, meron naman mga passages sa Scripture na isinulat pagkatapos ni Christ. Ano mga passages? Ano mga books yun? Lahat ng New Testament. Di ba? Wala namang sinulat ng New Testament during the time na kay Christ Lahat ng New Testament is after Christ died and rose again. So, ang tanong, is it reflecting on Christ? Or is it the results of Christ? In other words, is this passage trying to help us understand ang tunay na ibig sabihin ng death, resurrection ni Christ? Or itong passage na to is telling us, teaching us kung ano dapat resulta o ano naging produkto ng pagkamatay ni Christ? Again, important yan. Why? Because ang human tendency natin is to try to work for our salvation. Ang human tendency natin is magtransaksyon tayo kay Lord. Sabihin natin, Lord, sige po, balang araw magpapakabait na ako. Simula ngayon, hindi na ako magsisinungaling. Sana tanggapin mo na ako. Okay? We are all, lahat tayo, we have a tendency lagi to pay for our sins. Lagi tayong may tendency to try to justify ourselves. Mapahudyo yan, mapahintil, lahat tayo. So without a Christocentric focus, may mga passages sa Bible na aakalainin mo o akala mo ang tinuturo ay pagtrabahuhan mo ang salvation mo. Okay? So, pag sinabi natin na magbasa ng Bible, okay? Read your Bible. Pray every day. So, paano mo ituturo yan? Magbasa kayo ng Bible kasi. Salbahe kayo Mag-pray kayo. Titigas ng ulo ninyo So yung mga tao tuloy ngayon, may burden sila kasi hindi sila makabasa ng Bible, hindi sila makapag-pray. So pati pupunta sila sa church na kasi bangot sila. Wala silang joy. Kasi yung tinuturo mo, hindi naman grace and gospel Tinuturo mo bad news. Pinalitan mo lang yung ginagawa ng Pharisees, pinalitan mo lang, ginawa mo lang New Testament yung ginagamit mo. Pero Pharisees pa rin yung approach mo. Very important that you read the Bible Christologically based on what Jesus has done on the cross. Yun ang tinatawag na Christ-centered preaching. Okay? I wish I can tell you more about that. Pero so, just to look at yung history, kailangan malaman mo saan nag-occur itong passage na binabasa ko. Okay? Which point in time? So, creation, okay, makikita natin, God's image, God's ways, God's place, And then there was the fall, may fall, okay?
nasira yung image, yung rebellion, fallen world. Okay? And then there was the redemption. Okay? Yung kasaysayan ng na kung paano si Lord ay, kinuha niya si Abraham, galing sa Ur, and out of him he made a people who will be a blessing to all the nations. Hanggang sa dumating kay Jesus Christ. And then yung reality ng fulfillment ng lahat. Shadow lang dati, pero lahat ng mga prophets, priests, and kings, hindi na natupad yung purpose ni Lord. Only Jesus Christ fulfilled that. So nagkaroon ng people in Christ, natupad sa kanila yung image of God, and then finally, in restoration of all things, new heavens and new earth, a glorified people. So, yung pinag-aaralan mo, saan yan? Saan yan sa buong storya ng redemption? You have to understand it. Okay? Para alam mo kung saan naka-place yan sa progressive revelation. Kasi kung yung passage mo parang doon pa dati, then alam mo dapat na anong kinalaman niya doon sa mga sumunod o anong revelation niya sa mga susunod. Yung mga sacrifices, mga tithes and offerings, paano mo i-interpretin yan? In light of redemption. Okay? Oh. There's also what you call the overall story, the meta-narrative of the Bible. Kailangan alam mo yan. Ang tawag dyan, informing theology ng preacher. Bakit informing theology? Kasi yan yung theology mo habang nag-aaral ka. Yan yung theology mo na nagagabay sa iyo habang nag-interpret ka. Ito yung tinatawag na meta-narrative. Creator God creates people in His own image. Humans are to be stewards over creation. Enemy enters the picture and persuades people to bear His image. Human beings become God's enemies. God rescues His people from the enemy's clutches and restores them back to His image. Finally, He will restore them in a new heaven and a new earth. Tapos. Yan yung story ng buong Bible. Huwag nyo na basahin. Genesis to Revelation, yan na yun. Joke lang. Of course, babasahin nyo pa rin, di ba? Parang ano yan, pag nanonood ka ng mga superhero. Yeah? Yung ano ba yan, yung The Avengers, o ano yan. Alam mo naman mananalo sila doon di ba? Hindi naman mamatay yan si Captain America. Mananalo yan. Kaya ka lang nanonood kasi gusto mo malaman paano siya mananalo. Here's another story. You can all watch this online once you enroll. So God calls Abraham. God establishes a line from Abraham through the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. The enslaving of the Israelites in Egypt. Tapos the Israelites are delivered from bondage mula sa Egypt. Red Sea, nag-cross sila, nag-iwala yung dagat. God makes a covenant with them at Sinai, 10 Commandments. Israelites conquer land of Canaan, Joshua, Promised Land. Israelites keep sinning and being disloyal, kings, di ba? Paulit-ulit, di ba? Judges pala, and then kings. God patiently protects them and pleads with them. Northern Israel and then Judah are destroyed. First Kings, Second Kings, okay? God's holy people are exiled and then restored. Nehemiah, Ezra, okay, di ba? Yan ay, buong Old Testament na yan. Kailangan alam mo yan. Kasi kung hindi mo alam yung storya na yan, medyo maliligaw ka niya pag nag-interpret ka ng Bible. So, nakakatulong ang church history. Biblical history. Ayan. I don't expect you to memorize all of that. I just want you to see how, merong 8 bagay lang ito. Kung alam mo ito, sa mind mo, alam mo, 8 bagay. Una, God's world, Abraham's stars, Moses' stick, Joshua's sword, Gideon's torch, David's crown, Daniel's chains, Ezra's scroll. Kompleto mo na yung Old Testament. Memorize mo lang yung yung 8 na yun. Yun na yung buong history. Kaya mo? Tingnan nga, pikit nga. Memorize mo nga yan. 1 to 8. God's world, Abraham's stars, Moses' stick, Joshua's sword, Gideon's torch, David's crown, Daniel's chains, Ezra's scroll. 8. Kaya mong memorize ng 8? Tingnan nga, kaya mong memorize ng 8 bagay? Yung mga na-iniksyonan na, medyo mga problema yan. Pag medyo na-operada na kayo, may hirapan kayo dyan. Pastor Manny, kaya mo?
Anyway, if you go online, you can memorize this. Okay? Okay. New Testament naman. Okay? Crib, bread of life, crown of thorns, map. Crib, bread of life, crown of thorns, folded grave clothes, map, flames, ship with a mission, pen of power. Okay. Ilan yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 rin. So, kung ma-memorize mo yung 16 na yan, kabisado mo na yung buong history ng Bible. Sige, I'll leave that to you. Challenge na lang yan. Sa online nyo na lang tingnan yan. Okay? Let's move on. So, you restate the exegetical statements if necessary. Okay? So, pagkatapos ng masalimut na aral na yon, now you go back to your statement. Here's an example. Ito yung original, di ba? Ito yung exegesis ko. Okay? So, after studying, pinifilter ko, look at the different passages related dito, analyze its place in progressive revelation. So, here's my exposition. Una, false teachers in churches. What's different? Yung Ephesus naging churches na. Okay? Topic ko, why false teachers are dangerous in churches? Wala rin, okay? False teachers reject the truth and cause problems in the church. Same. Trust. Churches must watch out against false teachers. Ano yung nabago? Wala na si Timothy. Churches na. Gets ya? So this is the result of my exposition. Now you might say, ay, pala, ba't di na lang tayo tumakbo dyan? Ba't di na lang tayo tumalon dyan? Well, hindi mo ma-arrive yan kung hindi mo inaaral. Kung hindi ka nag-exert ng effort na gawin yung here. Diba? Hold out a principalizing filter, examine cross-references, analyze its place in progressive revelation, and restate. So if you're going to practice it, you review your exegetical statements, tapos you hold a principalizing filter, take note of differences in language, culture, geography, history, and politics, examine relevant cross-references, analyze its place in progressive revelation, restate the exegetical statements if necessary. So this is actually the process na gagawin mo also kapag magpi-preaching lab ka. Ito yung gagawin mo. You will do the dig, tapos you will do the hear. Okay? In preparation for your sermon. So yung preaching lab, hindi yung pupunta ka na lang bigla doon, darating ka na lang, tapos may kapraso kang papel, baksa ka. C ang grade mo. Okay? Hindi ka makakuha ng B. At the very least, dapat makakuha ka ng B. Ano yung B? Acceptable. Ano yung A? Exceptional. Okay, ha? Alright, I want you to talk again among your group. Okay? Exposition requires a lot of theological thinking. What is your opinion about this kind of approach? Okay? Anong feeling mo tungkol dyan? Why do people often skip this process when they're studying the Bible? Alright, so why nga naman, okay? I wonder if there's a third one here. What will you now do differently as a result? So I want you to talk about these questions. Pag-isipan nyo yung exposition and the process. Na-intimidate ba kayo? Parang feeling nyo ba hindi nyo na kaya? How does it make you feel? At the same time, imagine this with me. Imagine nyo na maraming mga teachers and preachers of God's Word na talagang pinagbubutihan nila yung proseso na yan. Ano mangyayari? The body of Christ will grow. The church will become strong. Okay?
In all things we will be able to know the truth, and the truth will set us free. So let us pray. Father, in Jesus' name, help us to overcome our fears. Help us to overcome our laziness. By the grace of God, Panginoon, tulungan mo nga kami to step out in faith and to start learning how to do this, Lord. Alam namin walang imposible, Lord God, with you. So grant us the grace, Father, to really learn how to do exposition. In Jesus' name, amen. Amen.